Ang pagsusulong sa ating mga lokal na lengguwahe hindi lang dapat ginagawa tuwing buwan ng wika. Dapat nagagamit din daw ito sa pang-araw-araw gaya sa mga batas. Sa Kamara, ipinapanukala na dapat may translation ng mga batas sa iba't ibang lokal na wika at dialekto. Ang pulso ng ilang Pinoy sa Street Hirit ni Bea Penla. Seryoso at nakakunot ang noo ni Mang Jesus nang tanggapin ang challenge namin na basahin ang bahagi ng batas na ito na nakasulat sa Ingles. Section 21, gusto ano yan? Hindi ko gano'n siya makapaliwanag mo sa akin. Medyo mahirap din. Pangkaraniwang tao, hindi nila gano'n maintindihan ano ba yung ibig sabihin nun. Ang iba namang nakausap namin, todo focus din sa pagbasa at pag-intindi rito. This position I'll confiscate. Nagets naman ng ilan. Yung naintindihan ko is like, yung law po is about sa how they handle yung mga na-confiscate na mga drugs, paraphernalia, and yung nasa list po. Yung iba, aminadong medyo na challenge sa aming challenge. At some point, parang kailangan ko siya ulit basahin ng pangalawang beses kasi parang may mga terms po na hindi ko pa siya masyadong gets or na-absorb. Sa Kamara, isinusulong ang panukalang isali ng mga batas na may penal provisions o nagpapataw ng parusa hindi lang sa wikang Filipino, kundi pati na rin sa Bisaya at Ilocano. Ito raw kasi ang mga wikang ginagamit ng 4 na pinakamalawak na ethno-linguistic groups sa bansa. Paliwanag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, isa sa mga nagsusulong ng panukala, dehado ang mga Pilipinong wala na ngang pera at kakayahan, hindi pa naiintindihan ang batas. Kapag naisa batas ang panukala, mas madali na raw mauunawaan ng mas nakararami ang batas. Agree naman ang ilang nakausap namin. Definitely po kailangan kasi po may mga kapwa po tayo Cebuano, Ilocano, or Bisaya na hindi naman po sila English literate. Mas mapapadali po talagang maintindihan nila if it would be masasabi or mababasa nila sa language na naiintindihan nila or mother tongue nila. Hindi lang lamat ng nakakaintindi ng English or Tagalog ng mga nakukumbik, di ba? Mas maganda yung i-translate nila sa salita na para doon sa na bawat isang probinsya na maintindihan nila yun. Ito ang unang balita. Bea Penla para sa GMA Integrated News.